Yeah. Hello po, magandang hapon sa ating lahat. Tayo po ay narito uli at mag-aaral ng salita po ng Diyos. Tutuloy po natin muli yung ating series ng pag-aaral patungkol po sa systematic theology. No? Yung mahalaga po ang systematic theology sapagkat bibihira ang mga Kristyano ang nakakaunawa nito. No, tinuturo ko ito dahil mahalaga ito lalo na sa mga manggagawa na Panginoon sa kanya-kanyang mga iglesia. So, bago po yan ay tayo po manalangin. Amang banal, salamat po sa iyo, Diyos, sa hapon na ito. Muli niyo kaming samahan at patnubayan, bigyan ng karunungan at kaalaman, malinaw at maayos naming may paliwanag ang iyong salita. Inaasahan namin ang tulong at gabay ng Banal na Espiritu na siyang nangako sa amin, siyang magtuturo ng mga bagay-bagay sa mga bagay na katotohanan mula sa iyo, Diyos. Gagawain kami ng Banal na Espiritu, hindi kami iwanan, saan man kami pumaroon at tumuon, palagi kaming sasamahan. Salamat po, Diyos, sa iyong mga salita na pangako na ang patnubay ng Banal na Espiritu ay palagi nasa amin. Purihin, sambahin kayo, Diyos, sa ngalan po ng aming Panginoong Jesucristo. Amen. So, ating pong tatalakayin yung systematic theology, yung continuation ng ating pag-aaral patungkol sa systematic theology. Ang ating pong teksto ay matatagpuan po natin sa Romans chapter 12, verse 1 and 2. Ito po ang sabi sa King James Version, no? Malaga ang gamit talaga natin pagka nag-aaral po tayo ng Biblia ay King James Version. Okay. Sapagkat ito po ay malapit sa salitang orihinal na Griego. Okay. Basahin na po natin ang Romans 12 verse 1 and 2. I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that ye present your bodies a living sacrifice, holy, acceptable unto God, which is your reasonable service. Verse 2, and be not conformed to this world, but be ye transformed by the renewing of your mind, that ye may prove what is that good and acceptable and perfect will of God. Okay, no? So dito po, ang pag-aaral po ng systematic theology o banal na kasulatan, required po ito sa lahat ng manggagawa ng Diyos, sa lahat ng worker, even sa mga ordinaryong mananampalataya, required ang systematic theology sapagkat dito ikaw lalalim sa pagkakilala sa Diyos. Ang systematic theology, patitibayin nito yung iyong pananampalataya at lalim ng pagkakilala sa Diyos. Diba sabi ho ng Colossians chapter 1, maging grounded daw tayo, rooted and be not moved away from the Word of God. Colossians chapter 1 verse 23. Okay, yung po yung mag-umugat daw yung ating pananampalataya sa mga salita ng Diyos na dapat daw ay hindi matinag ang ating pananampalataya. Mahalaga po ang pag-aaral ng banal na kasulatan. So, kaya ko ito pinabasa, no, ang pag-aaral ng systematic theology, ito po ay pagsasakripisyo ng ating sarili sa pag-aaral ng salita ng Diyos upang makilala natin ng lubusan ang Panginoong Hesus. Pansinin ninyo yung last stanza ng verse 1 ng chapter 12 ng Roma. Sabi rito, I beseech you, therefore, brethren, by the mercies of God, that you present your bodies as a living sacrifice. Yung ating katawan daw po ay inihahanda natin upang maging sakripisyo. Para raw ano? Para raw maging banal siya, holy, and acceptable unto God. No, sacrifice ang hinihingi, no?
pleasing sacrifice ang hinihingi. Okay. Sabi rito sa verse 2 naman, and be not conformed to this world. So, hinihingi ng talatang ito na bilang mga lingkod, anak ng Diyos, mga manggagawa ng Panginoon, ay pinaiiwas tayong makiayon sa takbo ng sanlibutan, sa daigdig na ito. Separated ho tayo dapat, hiwalay, no? Okay, kasi ang totoong mga anak ng Diyos ay passerby lamang sa daigdig na ito. Hindi ito ang bayan natin, hindi ito ang tirahan natin, hindi ito ang ating daigdig. Tayo ay mensahero ng Diyos sa daigdig na ito para sa mga tatawagin ng Diyos upang maipangaral sa kanila ang salita ng Diyos. Okay, tuloy po natin. Sabi, and be not conformed to this world, but be ye transformed by the renewing of your mind. So, binabago yung ating kaisipan, no? That ye may prove, upang mapatunayan natin, no? What is that good and acceptable and perfect will of God. So, ano napansin natin dito? Ito po ay present tense. Means daily. So, hinihingi ang pang-araw-araw na paglago sa Panginoon. Hinihingi ang araw-araw na paglago at pagkilala sa Diyos na ating pinaglilingkuran. So ulitin ko po, no, that ye may prove what is that good and acceptable and perfect will of God. So malinaw po siya, no? Present tense po siya, means daily renewing of the mind ang hinihingi ng talatang ito para sa isang mangangaral o lingkod ng Diyos at manggagawa ng kanya-kanyang mga simbahan. Okay, no? Ang sabi po rito, who transform us? Sino ang magbabago sa atin? No? Totoo, binago na tayo ng Diyos nung tayo po ay born again. Kaya nga, if any man be in Christ, he is a new creature, all things are passed away, all things are become new. So, bago na tayong nilalang. Ang ating binasa na talata, ang tanong dyan ay, who transform us? Sino ang magbabago sa atin? Okay, no? Magbibigay ng pagbabago. Ang magbibigay sa atin ng pagbabago upang lumago ay ang salita ng Diyos. Katulad ng ating binasa, no? Sabi po ng ating binasa sa Romans 12:1, I beseech you, therefore brethren, no? Ibig sabihin ng beseech ay nakikiusap. Yung writer na tayo ay maglagak ng panahon sa Diyos. I beseech you, therefore, brethren, by the mercies of God, ayon daw po sa habag awa ng Diyos, ay i-present natin yung ating sarili na banal upang tayo ay magkaroon ng pagbabago. So, ang pagbabagong magaganap sa buhay ng isang manggagawa ng Diyos o mga nag-aaral ng Biblia ay ang huwag siyang makiayon sa sanlibutan. Dapat siya ay bumababad sa mga aral ng Diyos, ang salita ng Diyos. Yun po, kaya ang tanong ay, who transform us? Sino ang magbabago? Ang magbabago sa atin ay ang salita ng Diyos. So, toong anak na tayo ng Diyos, so toong na-born again na tayo, pero ang pagbabago ay continual po yan. Tuloy-tuloy po yan. Yan po ay makukuha natin sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Then, pasok ko tayo ng systematic theology. Ano ba ang systematic theology? Ang systematic theology, theo, ay God yan eh. God, ang ibig sabihin niyan. Pag tinuloy mo, theology ay pag-aaral sa Diyos. No? Kaya, yun po yan. Okay, no? So, systematic theology, how
the Bible is translated. Paano ba tinranslate ang Biblia? From the original copy, who translated the Bible? Sino daw ang nag-translate ng Biblia sa maraming lingwahe mula sa original na copy? Ang tawag po sa kanila na nag-translate ng banal na kasulatan sa maraming lingwahe mula Grego sa original Bible, sila po yung tinatawag na Septuagint, no? Septuagint. Ito po yung tinatawag na Old Testament 5 books from Hebrew to Greek, no? Yung 5 aklat mula Hebrew hanggang Griego. Ano ba yung 5 books? Ito po yung nung sa Old Testament, ang Bible lang ho nila yung 5 books. Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, and Deuteronomy. So, yan po yung 5 books of Moses, the Pentateuch o Pentateuch. Yan po ang Bible nila, no? At ito ay tinransfer ng mga Septuagint. Ang grupo po ng Septuagint ay sila po ay binubuo ng 17 membro or 17 members of Septuagint. They are Jewish scholars na member ng Judaistic sect. Kasi wala pang ekklesya o wala pang church noon na inuutusan ng Diyos na i-translate ang Bible. Sa pagbabasa ng Biblia, importante ang translation. Because many of the Bible which are all contaminated, altered, and spiritually dangerous. Sapagkat noon po ay marami sa pagsasalin ng Biblia, nagkaroon daw po ng ilang mga pagkakamali. At yung iba ay contaminated. Okay. At delikado sa spiritual na kalalagayang bilang mga mambabasa ng banal na kasulatan. So, ibig sabihin, mahalaga sa mambabasa ng Biblia ang translation ng Biblia. Ako po bilang pastor, ang gamit ko po ay King James. Na ang King James kasi ay malapit siya sa Griegong mga salita. Pero gumagamit din po ako ng ibang translation para magkaroon lang po ng comparison at makuha talaga ang tunay na mensahe. So, ibig sabihin, kung hindi maingat ang mambabasa ng Biblia sa translation, maaari siyang magkamali. Lalo na sa ating kapanahunan ay maraming binagong mga talata sa banal na kasulatan ang ilang mga tagapagsalin. Like for example, sa China ho, sa China ho ay binago nila ang mga ilang translation ng Biblia. Yun. Katulad nung batuhin yung babae, sabi ron, sino sa inyo ang hindi nagkasala? Siyang unang bumato. Ang translation po ng China ay maging si Kristo raw ay nakibato. Sino ninyo yan? So mag-iingat po tayo, no? Hindi naman ganun ang translation. Okay, no? So ulitin ko po, no, yung salitang ito, no, sa ang Biblia, pag hindi tayo maingat, ito po ay delikado, dangerous sa ating mga spiritual na kalalagayan. Their ways and means are subtle and yet very deceptive. Maganda raw nga tingnan minsan, pero delikado at mapandaya. And ironic, it is the many form. Ito raw po ay ironic. It is that many from their rank who call themselves theologian. Ang ilan ang tawag ng pangalan nila ay theologian, pero ay
Ang translation ay iba-iba. Kaya pong maraming kulto, maraming maring tagapagturo dahil sa translation. Yun po, doon po nagkatalo. Kaya mahalaga na ang Biblia ay binabasa sa tamang translation at lamang ang mga born again. Kasi ang born again, may espiritu siya ng Diyos. Yung espiritu ng Diyos mismo nakatira sa ating katawan. Sabi ho ng 1 Corinthians chapter 3 verse 16, 1 Corinthians chapter 6 verse 19. And John 16, sabi ro, ang banal na espiritu ang siyang gabay natin, tutulong sa atin, hindi tayo iwanan. Kaya siya ang magpapaalala ng mga bagay-bagay ng katotohanan. So, doon lamang ang mga born again. No, may patnubay sila ng banal na espiritu. Unlike ang hindi mananampalataya, unbeliever, wala silang gabay. Kaya kapag binasa nila ang Biblia, nagkakaroon sila ng sariling interpretation. And sa hermeneutics po, what was the Bible? Sabi ron sa hermeneutics, the Bible always interpret itself. The Bible interprets by its context, no? Sa pamamagitan ng Biblia rin. So, pag hindi mananampalataya, self-interpretation ang mangyayari. So, dito pumapasok ang maraming maling katuruan. Okay? Yun po yan. Kaya mahalaga ang translation ng banal na kasulatan. Ulit, okay. Sabi po dito, they rang unto call themselves theologian, view and teach that the Bible they use and promote is not true in entirely and therefore no relevant. Okay? In our time, hindi siya tumutugma sa ating kapanahunan. Yung ibang mga nagsasabing theologian, no? Kaya ang example nito ang Iglesia ni Cristo, mga maling pagtanaw nila sa pagka-Diyos ni Cristo. Pinagdidiinan nila na si Cristo ay tao. So mali na yung kanilang interpretasyon, no? Okay, no? Ang Biblia, ang gamit nilang Biblia ay lamsa, no? Na doon ay laging pinagdidiinan ang Kristo ay tao. So, importante po yung translation ng banal na kasulatan. Therefore, sabi ko sa inyo kanina pa ay, therefore, no relevant sa ating panahon. So, para maging relevant o tugma, dapat i-translate sa modern time. Kaya lang, may risk. Nag-iiba ang salita at magkakaroon ng maraming error. Okay, no? Lalo ngayon, merong bagong salin na Biblia na tugma sa mga millennial na mga bata, mga sumibol ngayon. Meron silang Bible na nilikha ng Pilipinas na para sa mga millennial. So, iba na yung nagkakaroon na ng ibang salin. Okay. Okay. Ulitin ko po, no? So, para maging relevant daw, dapat i-translate sa modern time. Kaya lang, meron pong tinatawag na risk o delikado. Nag-iiba na kasi ang salita. At magkakaroon ng maraming error. Okay, no? Sa akin po, only the King James Version of the Bible God preserved. Ang King James daw po ay nag-iisang pinireserve ng Diyos, no? Ito raw po ay ang Diyos mismo ang nag-ingat. Buksan po natin ang Psalms chapter 12 verse 6. Psalms chapter 12 verse 6. Ito po ang sabi, the word of the Lord are pure words, as silver tried in a furnace of earth,
purified 7 times. Ang mga salita ng Panginoon ay mga dalisay na salita na gaya ng pilak na sinubok sa sa lupa na makapitong hulit na dinalisay. No? The Word of God is 7 times purified. Kaya dangerous po yung yung mga bagong salin ngayon, no? Hindi natin alam kung ilang beses silang pinurify. Pero ang King James Version, 7 times purified by God Himself. Okay, no? The word of the Lord are pure word. Ang linaw po niya, no? Ang mga salita raw po ng Panginoong Diyos ay purong salita. Pure words is the original, yung scripture, the Old Testament purify 7 times. Sinubok, dinalisay, 7 ulit. Okay, no? Sinigurado na walang pagkakamali. Okay, no? Preserve them from this generation. Pinireserve siya para sa ating henerasyon. Tayo po ngayon. Okay, no? Forever, how many generation forever and ever? Ang sagot po dyan. The King James Version, ito yung forever. Ulitin ko po, no? Preserve them from the generation forever. Ano ba yung forever? How many generation? Forever. Okay? The King James Version, ito yung forever. Okay? The King James Version is nearest translation to the original and Hebrew and Greek Bible. Ulitin ko po, ang King James daw po ay pinakamalapit na translasyon mula sa original na Hebreyo at mga Gregong Biblia. Okay, no? Question. Why nearest translation? Bakit pinakamalapit siyang translation ang King James Version? Because walang perfect translation. Kaya ang sabi, pinakamalapit, no, na translation ang King James. So, saan tayo pupunta? Sa ibang translation o kay King James? So, dapat kay King James kasi siya lang nga yung pinakamalapit na saling lingwahe mula sa original Hebrew at Gregong mga Biblia. Okay. Why nearest translation? Because walang perfect translation. The only perfect translation is the original translation. Okay? Kaya, therefore, doon na tayo sa King James Version. For me, personally, ako po, ang gamit ko po ay King James. What should we believe about the Bible? It is inspired Word of God. No? Ano raw po ang ating dapat paniwalaan patungkol sa Biblia? Siyempre, ito raw po ay kinasihan ng Diyos. No, inspired by God. 2 Timothy chapter 2. Chapter 3 rather. So po natin ng 2 Timothy. Okay. 2 Timothy chapter 3 verse 16, ito po ang sabi. All scripture is given by inspirations of God and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness. So, napakalinaw po niya, no? The Word of God, ito na po ay breath of God, hininga mismo ng Diyos, no? Ang tawag po dyan ay Theopneustos, sa Greek word. Theopneustos. Ito na po ay compound word. Dalawang salita, pinag-isa. Ito yung Theo, God,
Justus, breath, Theo Justus, breath of God, pinagsama. Okay, yung salita ng Diyos at yung kanyang hininga, ang tawag ay inspired by God. Pinagsama yung salita at yung hininga ng Diyos, yung breath, ang tawag ay inspired by God Himself. Ang tawag ay Theo Justus, breath of God. Yung salitang inspiration, pag ginamit sa theology, ang tawag na po ay divine inspiration. Hindi pwedeng inspiration lang eh. Kasi maraming aklat na pag binasa mo na i-inspire ka, no? Sabihin na nagkakaroon ka ng kasiyahan, gumaganda ang iyong pangunawa, pakiramdam. Pero hanggang dun lang. Hindi siya nagbibigay ng pagkakilala sa Diyos. Katulad ng libro ng mga katulad ng libro ni Rizal, okay, no? Shakespeare, at iba pa, no? Kaya yung salitang inspiration, pag ginamit sa theology, divine inspiration. Hindi pwedeng inspiration lang kasi wala yang pinagkaiba sa sulat ni Shakespeare or ni Rizal. Okay, 2 Peter chapter 2. Sa natin ang 2 Peter. Chapter 2, verse 19. Okay, hanggang 21. Ito pong sabi, no? While they promise them liberty, they themselves are the servants of corruption, for of whom a man is overcome, of the same is he brought in bondage. Sa Tagalog po, na pinangakuan ng kalayaan samantalang sila'y mga alipin ng kabulukan, sapagkat ang nadaig din naman ay naging alipin din naman niyaon. For if after they have escaped the pollution of the world through the knowledge of the Lord and Savior Jesus Christ, they are again entangled therein and overcome the later, and is worse overcome the later, is worse with them than the beginning. Verse 21, for it had been better for them not to have known the way of righteousness, than after they have known it, turn from the holy commandments delivered unto them, sapagkat magaling pa sa kanila ang hindi nakakilala ng daan ng katuwiran, kaysa pagkatapos na makakilala, ito ay tumalikod sa banal na utos na ibinigay sa kanila. Okay, no? Ito po yung ang salita po ng Diyos ay siya, no? Authoritative siya. Makapangyarihan siya, may bisa, may kumikilos na parang kapangyarihan sa buhay ng tao kapag binasa niya ang Biblia. Samantala, ang ilang libro, katulad ng libro nila Rizal o Shakespeare, ay walang ganun. May inspire ka lang, no? Para lang matutuwa ka lang, no? Hahanga ka lang. Pero ang banal na kasulatan, kakaiba ho siya. Nagbibigay siya ng divine inspiration. Ang tawag doon sa theology. Okay, notice, the pastor, teachers of the Bible, don't interpret the Bible, because declare the Word of God. Wag daw po natin i-interpret ang Biblia sa ating sarili. No? Because ang salita ng Diyos daw, i-deklara ho natin. Kasi authoritative po ito. Makapangyarihan po ito. Kasi maaaring yung interpretation natin sa pagbibigay ng salita ng Diyos sa iba, pag sariling interpretation, maaari tayong sumala o magkamali. Kaya, wag nating i-interpret ng ating sarili ang banal na kasulatan,
bagkus ideklara ho natin ang salita po ng Diyos. Okay. Sabi po yan ng binasa natin sa 2 Timothy, no, yung verse 20. Okay. Sabi yan, no prophecy of the scripture of God in no prophecy of the scripture is of any private interpretation. Ito po ay napakalinaw, no? Wala raw pong propesiya o mga salita ng Diyos na sinasabi mula sa banal na kasulatan na merong siyang pangsariling pagpapaliwanag. You know, again I repeat, the Bible always interpret itself, no? Ang Biblia ang siyang magpapaliwanag ng kanyang sarili, hindi tayo. Okay, no? Ito po yung sometimes maraming mga Kristiyano na gumagamit nito, no? Lalo na sa mga charismatic, sa mga perverted church, no? Ito yung gamit nilang, thus saith the Lord. Sinabi sa akin ng Panginoon. Yan, ganyan, no? Parang sila na yung Diyos. Sila na yung Bible. Kasi may Bible na, hindi mo na pwedeng sabihin yung thus saith the Lord. No? Ano yun? Another word of God, another Bible. You know? Thus said the Lord, na gamit ng mga false prophet, no? Mga maling propeta, mga ilang propeta. At minana yan ng maraming grupong mga so-called Christian, no? Sa charismatic, galing po ako sa charismatic no? Mahilig sila sa thus said the Lord. Ang pinagmulan niya lang sa thus said the Lord ay yung mga Anabaptist. No, ang paliwanag nila ay sino mag-interpret ng Biblia? Sino yung maghahayag? Sabi nila kung ang Biblia raw po ay dapat siyang ipaliwanag ng kanyang sarili, ngayon sino naman sino naman ang taong maghahayag, magsasabi patungkol sa Biblia? Kaya sabi nila, thus saith the Lord. Hindi, dapat binabasa ang Biblia. Ang Biblia na ang magpaliwanag ng kanyang sarili. Kaya nga po natin inaaral ang systematic theology. Ito po ay pagbabasa ng buong Biblia from Genesis to Revelation. No? Genesis chapter 1, no? Verse 1 hanggang matapos ka, paulit-ulit, no? Scrutinize hanggang makarating ka ng Revelation. Pagdating ng Revelation, balik uli ng Genesis, basa uli. Ano ang purpose niyan? Hindi mo man masaulado ang banal na kasulatan dahil limited yung ating utak, no? Hindi siya finite, dahil limitado yung ating kaisipan. Kailangan mo siyang basahin, at least yung Bible, yung salita ng Diyos, nadaanan mo. Kaya bawat mangangaral na pinapakinggan mo, dahil nabasa mo ang buong Biblia ng paulit-ulit, alam mo yung kanyang sinasabi, tama or mali. Okay? So ito yung binibigyan ko ng diin, pansin. Dapat binabasa ang Biblia ng systematic, Genesis to Revelation with scrutinize, no? Okay, pinag-aralan po namin yan nung ako pinag-aaral pa sa Bible School, no? Pag nagbasa ka ng ng isang chapters o lang magbasa ka ng Biblia ng 2 araw, no? Tapos kwentahin mo yan araw-araw, 2 oras lang sa isang araw. Mababasa mo ang Biblia ng 3 months, ang mababasa mo siya ng 6 times o hanggang 5 times ang Biblia. You know? Ako nabasa ko po ang buong Biblia sa loob ng, yung una kong basa ay 6 months inabot. Yung pangalawa madali na, no? Umabot na ng 3 months. You know? Hanggang ngayon ginagawa ko pa ang pagbabasa ng Biblia. Ang purpose nito, hindi para magyabag tayo na nabasa natin ang Biblia. Ang purpose nito ay alam mo yung mensahe, alam mo yung salita ng Diyos. At least nadaanan mo siya. Okay? Nabasa mo yun. Okay? Yun po yun. Malabo natin
sa akin, no, malabo mong masaulado ang Biblia, at least man lang, nabasa mo siya, alam mo ang kwento. Yun po yun. Hindi para magyabang na nakabasa ka ng buong Biblia. Ang tawag dyan ay to inform us, no, ang ating sarili sa banal na kasulatan. Ma-inform tayo sa banal na kasulatan. Yun po yun. Okay. Pag nananalangin po tayo po ang nagsasalita sa Diyos. Tayo ang humihingi, tayo ang nagsasabi ng gusto natin. Pero pag binabasa mo ang Biblia, ang Diyos ang nagpapahayag sa iyo. So mamili ka. Anong gusto mo? Panalangin o ang magbasa ng Biblia? Pag panalangin, ikaw ang humihingi. Pag nagbabasa ka ng Biblia, inaalam mo yung kalooban ng Diyos. Paano ka makatanggap ng biyaya mula sa iyong panalangin? At paano ka makakapanalangin kung hindi nakabase ang iyong panalangin sa banal na kasulatan? Dapat ang panalangin ay laging nakabase sa banal na kasulatan. Kaya mahalaga ang pagbabasa ng buong Biblia para maintindihan natin ang banal na kasulatan, para maintindihan din naman ang kalooban ng Diyos. Therefore, pag alam natin ang salita ng Diyos, makakapanalangin ho tayo ng tama. Okay? Kasi habang binabasa mo ang Biblia, nililinis ito yung utak mo, nililinis ito yung puso mo, nililinis ito yung buhay mo. Itatama ka niya sa damang direksyon. Kasi nabasa mo na. Unlike sa panalangin, suntok sa hangin yun eh. Kaya, hindi ko po sinasabing huwag kayo manalangin o masama ang panalangin. Ibig ko sabihin, pag nanalangin tayo, hindi tayo toss and fro. Alam natin na tutugon ng Diyos dahil nabasa natin sa banal na kasulatan yung kanyang kalooban. Okay? Kaya ngayon maraming nananalangin, humihingi ng kotse. Bakit hindi ibinibigay? Nakalimutan niya sa kanyang sarili, wala siyang lisensya, at hindi siya marunong mag-drive. Paano ka bibigyan? Mapapahamak ka. So dapat alam mo ang salita ng Diyos. Okay? Kapag alam mo na, pwede mo na siyang i-claim. At dito tutugon ang Diyos dahil nakasulat sa banal na kasulatan. Halimbawa, sabi ng Mateo, ask, seek, knock, humingi, maghanap, at kumatok. Huli yung panalangin. Diba? Ask muna. Paano ka mag-a-ask? Tatanungin mo muna ang salita ng Diyos. No? Paano ka maghahanap? Salita pa rin ng Diyos. Then, saka palang papasok sa panalangin. Yung knock. Okay? Kumatok. Okay? So, naintindihan natin, yun ang kahalagahan ng banal na kasulatan. Okay. Yung verse 21 natin binasa sa 2 Timothy, ito po yung tinatawag na, ito po yung thus said the Lord na gamit ng mga propeta. Moved by the Holy Ghost. Naghihintay pa sila ng kilos ng banal na Espiritu. Okay. When we say the Bible is inspired, Word of God, ito po yung tinatawag na divinely inspired. Means, nang ibig sabihin, the Word of God, the Bible is the very Word of God. Siya raw po ang tunay at totoong salita ng Diyos. Sabi po ng 1 Peter chapter 1 verse 22 hanggang 25 and Matthew 24 hanggang 24 verse 35, the Bible, it is eternal Word. Ang Biblia raw po, no, ang tinutukoy ay salita po ng Diyos. Ang Biblia, ito raw po ay walang hanggang salita ng Diyos. Buhay siya, makapangyarihan siya, at authoritative siya. You know, may bisa siya. Hindi siya salita lamang ng tao. May nangyayari. Okay? Yan po yan. Ulitin ko po, no? 1 Peter chapter 1 verse 24 hanggang 25 and Matthew 24
Verse 35, the Bible, it is eternal word. Peter said, yung ating laman ay parang damo eh. Yung kagandahan, yung success, yung yaman, ito yung bulaklak ng damo. Yun ang halaman. Bulaklak ng ating laman. Ayaw at sa gusto mo, maluluoy ka at malalanta at mamamatay. Pero, ang salita ng Diyos mananatili. Kaya nga sabi mo ng Psalms 119, sabi roon, mapalad yung nagbabasa ng salita ng Diyos. Revelation din, no? Chapter 1, hanggang sa last chapter, mababasa rin natin, no? Mapalad yung nagbabasa ng salita ng Diyos. Binabasa mo pa lang, mapalad ka na. How much more, pag nabasa mo at nakasunod ka, tinatama nito ang iyong buhay, at nakikilala mo ang Diyos, lumalalim ka sa pagkakilala sa Kanya, mas lalong mapalad. Kaya nga, mapalad yung tao na nagbabasa ng banal na kasulatan. Okay? Yung po yan. Sabi ho ng ating binasa kanina, sabi ni Pedro, ang buhay gaya ng damo, gaya ng bulaklak, maganda pagmasdan, malakas ang buhay. Isang araw mamamatay, maluluoy, mawawala. Pero, ang salita ng Diyos, mananatili. Okay, no? Sabi ni Pedro, the flesh profited nothing. Okay, kaya ang tanong, what is the relation of the Bible to every man? Ano ang ugnayan ng banal na kasulatan sa bawat mga tao? Sa unbeliever, it is the word of faith. No? Sa unbeliever, sa mga di mananampalataya, ito raw po ay salita ng pananampalataya upang magkaroon sila ng pananampalataya sa Diyos. Ano ba ang sabi ng Romans 10:17? Faith cometh by hearing, and hearing by the word of God. Ang pananampalataya ay sa pamamagitan ng pakikinig at pakikinig ng salita ng Diyos. How much more kung binabasa mo pa? Diba? Yung pinapakinggan mo na nagsasalita ng salita ng Diyos, hindi siya magsasalita ng salita ng Diyos kung hindi niya nabasa ang banal na kasulatan. Kaya yung kanyang binasa na salita ng Diyos, ipinaririnig. At kapag may narinig at nakinig, ang sabi, magkakaroon sila ng pananampalataya. So, lahat manggagaling sa pagbabasa ng banal na kasulatan. Name it, lahat ng theologian, lahat ng mga Bible scholar, lahat ng mga lumalagong simbahan at napakalalaking simbahan, lahat yan ay nagbasa ng banal na kasulatan. Diba? Okay, no? Kaya, mas lamang ang mga born again, ang mga mananampalataya. Bakit? Mayroon silang banal na espiritu na nakatira sa kanilang katawan. Sabi ng 1 Corinthians chapter 3 verse 16, know ye not that your body is the living temple of the Holy Ghost? 1 Corinthians chapter 6 verse 19 and 20, inulit-uli, know ye not that your body is the living temple of the Holy Ghost? At pag binasa mo yung verse 20, binili kayo sa malaking halaga, no, ng dugo ni Kristo Jesus. At dahil tayo raw po ay pag-aari na ng Diyos, hindi na natin pag-aari yung ating sarili, pag-aari na tayo ng Diyos. Yung bilang katibayan na tayo ay sa Diyos at pag-aari ng Diyos, tumira yung banal na espiritu sa ating katawan. 1 Corinthians chapter 6 verse 19 ho yan hanggang 20. And 1 Corinthians chapter 3 verse 20. Kaya itong katawan na ito ay sa Diyos at nandiyan yung banal na espiritu. Yun ang ating kalamangan. Lamang na lamang tayo talaga. Kaya ang salita ng Diyos, hindi pwedeng hindi mo maintindihan, hindi pwedeng hindi mo maunawaan. Dahil ang salita ng Diyos mismo ay ipapaunawa sa atin ng banal na espiritu. Dahil ikaw ay anak na ng Diyos. Okay? Yung aso may anak siya.
no? Nagkakaintindihan sila ng anak. At bawat mga hayop na mga may anak, nagkakaintindihan sila sa kanilang lingwahe. Tayo, anak tayo ng Diyos. Of course, naturalesa na maintindihan natin ang Diyos dahil siya yung ating Ama. At kung ano yung lingwahe niya, dapat naiintindihan din natin. At yun din ang ating magiging lingwahe. Dahil tayo ay mga anak ng Diyos. So, malinaw ho yan. Okay? Okay, no, sabi rito, sa unbeliever, it is the word of faith, Romans 10:17, no? It is the word of life. Ito raw po ay salita ng buhay. John chapter 6, verse 63. Okay? First John chapter 5, verse 13. Dalawa pong talata, no? Only the word of God who convict the sinner to have eternal life. No? Ang banal nakasulatan lamang daw po ng Diyos ang may kapangyarihang magkumbikta sa isang makasalanan upang magkaroon ng buhay na walang hanggan. 2 Corinthians chapter 15 verse 19. Also nakasulat po yan, no? I repeat, it is the word of life. John 16 verse 63 rather. 1 John chapter 5 verse 13, thus the only the word of God who convict the sinners to have eternal life. Kasulat din po yun sa 2 Corinthians chapter 15 verse 19. Okay, sa ating pong pagtatapos, sabi ho ng Romans 1:16, the gospel, word of God, it is the power of God unto salvation. No? Ang gospel daw po, meaning ang salita ng Diyos. Sino ba ang salita ng Diyos? Si Kristo. No? Sa pasimula, ang salita ay Diyos. At ang Diyos ay salita. Verse 14 ng John chapter 1 verse 14, at ang salita ay nagkatawang tao, si Kristo Jesus. Okay? Kaya si Kristo yung gospel, siya yung salita, siya yung Diyos na nagkatawang tao upang abutin ang pangangailangan ng tao. Yun po yun. Kaya pag naniwala ang tao kay Kristo sa kanyang tinapos na gawain sa krus ng Kalbaryo, yun po ang tinatawag na ikaw ay naniwala sa gospel. Ano ba ang gospel? Si Kristo namatay, si Kristo nilibing, si Kristo nabuhay, si Kristo ay nangakong babalik sa wakas ng panahon at malapit na ho yan maganap. Dahil may mga propesiya na natutupad. Okay, yan po yan. Kaya nga, Romans 1:16, the gospel or the Christ, ito raw po ay kapangyarihan ng salita ng Diyos para sa kaligtasan ng tao. Ang huli, 1 Peter chapter 1 verse 23, we are born again through the word of God. Tayo po ay na-born again, nakakilala sa Diyos, pinanahanan ng Banal Espiritu sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Okay, no? Yun po, napakalinaw po niyan. Tayo na po itinawag na born again, no? Sabi po ng John chapter 3, verse 3 hanggang 7, unless a man be born again, he cannot see the kingdom of God. Maliban ang tao'y panganak na magmuli, hindi niya makikita ang kaharian ng Diyos, ang kaharian ng langit. Ibig sabihin, kailangan ka ma-born again. Pag na-born again ka, saka ka lamang makakakita o paghaharian o makakakilala sa Diyos. At unless a man be born again, he cannot see the kingdom of God. Kaya kailangan kang ipanganak para makita mo ang kaharian ng Diyos. We are born again through the power of the Word of God. 1 Peter chapter 1, verse 23. So sa pagtatapos po natin, sabi po ng 1 Peter chapter 2, verse 2, desire the sincere milk of the word that ye may grow thereby. Pakalasain daw po natin ang salita ng Diyos, ang dalisay na salita ng Diyos, upang tayo po ay magsipaglago sa Kanya
sa karunungan patungkol sa pagkakilala sa Diyos. So mapagpalang gabi po sa ating lahat. Nawa ay naunawaan ninyo, naintindihan po natin ang salita ng Diyos, at magandang gabi sa ating lahat. Tayo po ay muling manalangin. Ama, salamat po sa iyo, O Diyos, sa iyong mga salita na nagbigay sa amin ng buhay, pag-asa at kaligtasan higit sa lahat. Pagpalain ang aral na ito sa aming mga puso at diwa at kaisipan, at maikintal siya roon, maidata siya roon, upang maging kalasag ng aming pananampalataya at pagkilala sa iyo. Purihin, sambahin ka, O Diyos, ng aming kaluluwa, sa ngalan po ng aming Panginoong Jesucristo. Amen. Amen. Muli po ako makikiusap sa inyo. Please subscribe, follow, share, and like. No? Para po sa ganitong paraan, kayo rin po ay nakakapagbahagi ng salita ng Diyos kapag ginagawa po ninyo ang subscribe, follow, share, and like. Sa YouTube, meron po tayo roon channel, no? I-type nyo lang po yung abbreviation ng pastor, PTR. Abbreviation ng pastor, no? Capital D-H-U-S-T-Y, Dusty. Pastor Dusty. Lalabas na roon lahat ng ating katuruan. At kapag nakita nyo na po, mamimili po kayo ng mga teaching doon, mga katuruan doon, para po sa inyong pananampalatayang paglago sa mga bagay na espiritual. So pag nakita nyo ang channel natin sa YouTube, please lang po, isubscribe po ninyo iyan. Okay? Para lumagana po ang pag-aaral ng salita ng Diyos. Okay, so muli magandang gabi sa ating lahat, at pagpalain po kayo ng Diyos na ating tagapagligtas. Amen and God bless po.